gidawat. Remember, of the 7 churches, duha ang iyang gidawat. The persecuted church and the faithful church. Mao ni siya ang faithful church sa Philadelphia. Philadelphia, kung ato nang tanawon karon sa present map nimo, nato somewhere in Pakistan, nadiyan dapita ang area of ani nga mga lugar. Akong basahon ha. I'm reading from the King James version. And to the angel of the church in Philadelphia write, this thing says who is holy, he who is true, he who has the key of David, who opens and no one shuts, and shuts and no one open. I know your works, verse 8. I know your works. See, I have set before you an open door, that no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan, who say they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole earth, to test those who are on earth, who dwell on earth. Behold, I come quickly. Hold fast what you have, that no one can take your crown. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and shall go out no more. And I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, and the new Jerusalem, which comes down from heaven, from my God, and I will write on him my new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Now let us be reminded, church, that there are messages of God na so important, yet ma-overlook kanunay sa mga preacher. Kay mura lang ba when the word is given, we took it in a shallow way. Mabaw ra bitaw ang atong pagsabot kanunay. Taphaw ra siya. But if you come deeper to the word, if you read the word carefully, ingon siya dinhi. Ingon siya nga, this thing says he who is holy, he who is true. Wala siya mingon na he who is mighty, he who is anointed. Na siya specific message nga, he who is holy, he who is true. Naminaw kagaya, no? Nagnangagig ka, no? He who is holy. Now, actually, kanang pag-ingon sa Ginoo nga, pag-mention anang a word, he is just trying to impute to us, he is trying to remind us that in these last days, we must be holy. In these last days, we must be true to the call of God. Kinahanglan tang matinud-anon sa tawag sa Ginoo. Yes, tinuod na nga naghantag kalisod nga giagayan ng kinabuhi. Ang akong makita diri nga murag way kalisod kini ra man si Nika kay magsige ra gini siya ngisi. Munay nakalami nimo sister kay sige kag ngisi, no? Mura magwa kay problema, no? Tinuod mo na sakto. Kita na natay mga problema pero di lang ta magpadala. Actually kita tanan karon kung ato kita hunahon daghan kay kanang angayan nga himuon nga di nato kakahimo usahay tungod kay limited ka sa atong resources. You know what? If we only have what we want, kita tong klase sa mga tao nga mamahimong generous kayo, maghimatagon ta. But there are people who are willing to give when they have nothing to give. But when they have something to give, di na po sila willing mga tag. Na mga tao ingon ana, kabantay mo ana mga pinulungan susday. Kung natunong pa lang na nakoy kwarta, hindi ka mo. Mga inana ang pinulungan, no? Pero na kwarta, maghilom man na din ng tingog. Kaya una na ulang ra ni sako. But sometimes dili ta kabantay sa atong pinulungan nga nagkasala na ta kay ngano man nakita mo kus ginawa atong kasing-kasing. He who is holy, he who is true. Ang pasabot na faithful siya sa iyang word. Di gyud niya supakon ang iyang pulong, iya ginang tumanon. Ingon siya, he who has the key, iyang i-describe kung kinsa siya. Who is holy, who is true,
ug siya ang kini siya ang tanawa. He who has the key of David. He who opens and no one shuts, and shuts no one open. Now, unsa may pasabot anang kanang he who has the key of David. Siya nga dunay yabi ni Haring David. Now, of all the king of Israel, ang unang hari nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Israelita si King Saul. Kinsay nagpili? Ang Ginoo. Yet si Saul wala makahimo sa gisugo sa Ginoo. Ingon siya nga who has the key of David. Now, ngano man na ang yabi sa langit gitawag magyabi ni Haring David? Na si Haring David niya mas kalibutan. Nahinumdum mo kinsa si Haring David? Wala. Nahinumdum mo? Ha? May nagpatay ni Goliath. Okay, maayo na po ni imong memory da kay wala po na ako nang hinumdumi Brad karon. Pero imong gihatag sa ako Unsa pa inyong mahinumduman ni Haring David? Ha? Yes, okay, kana na sa kumain. Nagbantay siya sa mga sheep, he's a pastor. Sharp eyes. Isog sig mata. Unsa pa gyud? Napay lain dapat ninyo ibaran. Si Haring David unsa? Gamayng tao. Okay po na, gamay tayo. Napag yun. Ay, kuan pas. Yeah, okay na, nana sa kumain. Kuan. He has the heart of God. Very good. Pero usa sa karakter ni David nga dili malimtan sa tanan. Ambot kamo anong nalimot mo. Usas kinaiyahan ni David, babaero siya. Ayo. Wa mo magbantay ana. Maayo kung wa ninyo nabantayin. Ang inyong gibantayan katong maayo. Pero ang kalibutan, makakita ang kalibutan sa imuha dili sa imong kaayo. Sa imong negative. In fact, you will be judged by your negative actions. Ang imong negative action siguro sa napulo may lagunay tunga o usa. Pero katong gamay mo makita nilang usa ka sipyat. That's how the world look at you. And I want you to know that the God that we're serving is the opposite of what the world sees in us. Kung nakita sa kalibutan ng imong sayo, nakita sa Ginoo ang imong kayo. Look, ingon siya nga, naay usa ka lugar sa langit, nga dili maablihan ang yabi ni Haring David, mo'y makaabli. Wa mo kahuna-huna nga si Haring David niya sa kalibutan, babaero. Pero nganong ang langit na ay lugar nga tinago nga ang makaabli ang yabi ni David. Nganong wala man tawga nga ang yabi ni Kristo. Nganong yabi man ni David. Nganong wa man siya tawag yabi sa Ginoo. Ingon siya din niyo, he who has the key of David. He who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. Kana nga yabi makaabli. O kana gani mo abli, walay di maabli. O kanay mo sirado, wala po'y makaabli. Karon ang mga sakyanan karon di naman yabi. Keyless entry naman. Kini na lang man ana na lang man nimo sa kwan sa kinagtag, abli na. Pagadto nimo sa katong kini anak, kini kay anak pa man ni. Kini dito di anak ra nimo imong kamot, andar na siya. Pero ang langit naghisgot siya kwan, yabi. King David. Now, ngano man nga si King David ginganlan sa iyaha ang yabi nga maabli nga walay makasirado og musirado pud walay makaabli. Walay tao nga ginganlan sa Ginoo so far except si David ra gyud. Siya ra gyud makaabli ana kay ngano man. Unsa di ay ni Haring David. You know what? Atong basahon sa unahan siya. Ingon siya nga, I know your works, I have set before you door, and no one can shut. For you have a little strength and have kept my word, and have not denied my name. Kini ang key. Si David mga isuon, bahalag unsa isultis mga tao, iyang buhaton ang makapalipay sa Ginoo. Maunay kaayo ni David. Bahala pag ingnon siya buang. Kay kapila man si David gitawag og buang, kadaghan. Kinsay mitawag niya buang? Number 1 iyang asawa. Si Rachel. Mutoy unang-unang gatawag niya buang. Kay ngano, hingsayaw man siya sa Ginoo.
Unya sa tanto niyang sayaw sa Ginoo kay nakahubo man siya. Bisan siguro kamo mga isuon kung nagsayaw, musayaw ko niya, makita ninyo kung sa'y makita dito, wa tuyo ba? Pero makita ninyo, pastor, puro man ako. Kita mo itong iyang, mura man siya galingkod sa I'm on the top of the world. Sa kanis pastor. Mura bag naay lama, na inyong makita. But that's not the way God looks at us. Even in the delivery of the message. Dili man. Laki ang sa Ginoo. Nakita sa Ginoo si Haring David nga muhimo gyud siya sa gusto niya. Kaya gipili gyud niya, wa na siya musugot na ang mga tao pay mopili, siya may mipili. Kay sinugdanan ang mga tao may mipili, ingon sa Haring David nga kinsa may gusto ninyo. Ang gipili nila katong taas, mistiso, gwapo, mo na si King Saul. Taas ni siya, basta mutindog ti si Saul ang tanang tao, ubos gyud niya. Unya, gwapo gito siya kanang si David, ordinaryo naman iyang height. Pero isog gito si David. Mo to'y kinayahan ni David. Musugot gito patay. Tens of thousand gipatay ni David. So kung imong tanaw na nga perspective, si David, lisod mahimong alagad sa Ginoo karon. Kaya ang tawag na to anak kriminal. Have you remember Prophet Samuel? Giyon sa nes King Agag? Di ang gihimong halang-halang. Kasi pino-pino ba? Itagtag niya. Pagtagtag mo ko sa kakilo nga karnis baboy, tigbasan ito mas ginawa, di ba? Mapura mo yun mo, tinigbas kapuyon. Labi naghabol ng inyong sundang niyang buntol-untol. Kapuyon yun mo. Pero si Haring David, si King Prophet Samuel, tibuok lawas, ditagtag niya. Siya mapura. Kung makakita ka niya nga nabulit sa dugo, gakuha itong iyang sundang o tinigbas, makaingon ka nga, alagad pa ba kanis Ginoo? Think of that. Kita ang atong mata, kining atong mga mata, is conditioned by what this world tells us. O unsay gisulti sa ato sa kalibutan nga imong makita, kining mata pag makita mo, register sa atong utok. Diba? Kung makakita ka, for example, auto nga nindot. Buwas auto. Sinaw tayo, bago tayo. Muna'y musulod, muna'y makita sa imong mata, ilabay na sa imong utok, ni imong utok mo interpret ana nga nindot yung tinuod. Dayon, ang sunod anak, mangandoy na. Parihara gud na og kanang makakita ka og babaeng gwapa unya lalaki ka kaning mga lalaki dito dali lang bayot. Makakita gani gwapa. Imbis kay muhunong sa tubod, maabot na nagburoon, di pa muhunong basta di man og tong gwapa. Nakita magud nako na sa kanang Facebook ba. Na babaeng milingkod nga so tawag na libits no. Libits kay diri dayon. Bumo niya diri dayon. Kining anak niya makita na to dito dapit nga murag dunay bunot-bunot unsa ba? Ang galingkod ingon ni tong galingkod sa mga Diyos ko. Bumaba ka na sana, kay malayo na ako. Wala na kayo kung inani kiniling tao, no? This is how the world look at o unsay value nga niya sa kalibutan. But God looks at us in our original value. The world look at you in the value of what we have today. Unsa may value karon sa mga tao? Might, money, gold, silver makes one buyer. Kinsay na ay kwarta mo insakto. Insakto man ang magwali ka sa dalan. Pero na imaminaw mo. Wala. Patinduga si Xiao o di ka ng congressman. Please, tambakan, pasultian, di ba magkonsiso kong mga tao. Right? Tapo. Magtapo. So inana ang kalibutan. Pero ang Ginoo does not look at it. He looks at you into your original value. And what is your original value? You are made in the likeness of the image of the Lord Jesus Christ. Si King David, muhimog yun si David sa giingon sa Ginoo. Kaya nakabaton si David og pabor. Kining yabi nga giingon dinhi is a favor from God. Naingon ang Ginoo kung si David gani mo imuhimo, paminawon kinako. Kaya ingon ang pulong, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 2 verse 10 or 1 verse 10. Moment siguro to. Ang si Haring David, og unsay pangayo unyas Ginoo ihatag sa iya. Matthew 18:18 unsay gingon dito? What is bind in earth is bound in heaven. Di ba? Matthew 18:18, Matthew 16 verse 19. Mo gyapon na. What is bind in earth is bound in heaven. What is binded in heaven is
Bangon doon na also. Unsay kapuson sa langit, gigapos po na dito sa kalibutan. Unsa man na siya. That's a kind of prayer nga gitubag sa Ginoo. Kay, Lord, ningon ka nga, Ginoo, lisod lagi kaya kung kayo ng Lord. Kang tangay ng Espiritu nga mipilit sa ako, Espiritu sa pagkapobre. Kung saan ang Espiritu sa pagkapobre, kana ba magsige pag una-una nga, paita ini, way kwarta, way trabaho, halos ulay dumagon, ang sunod anak sa puton. No? Way kwarta, Pasko na karon. Kanya ang imong paminaw kay luoy kay ka, kay ang uban dito, nagkanta Rodolph the Red-Nosed Reindeer, nagkislap-kislap na ilang suga dito, kay Pasko lagi kunos kalibutan. O niya, imo, pero imong balay, halos din imo pasigawang suga, kay dako kay bayad ng kurinti. Then sila ito, humot na kailang giluto, sister, humot na kailang, naghamunada, then ikaw dito, nag-isang kaguna sa ginamos. Masumot. Ikaw di mo supat, ikaw di. Pero kung imo nang tanaw sa standard, tinurman po na hinoon. Okay, di na lang ka na, uyap na lang imo di ba? Nawa, tayo ba ini, kumaka na. Pero ina na ba? Kung papilion ka karon sa anniversary, ha? Dala ko ginamos karong anniversary. Na. Ginamos imo ha, bantay ka. Sige lang pa kayo dala. Dala extra rice stick. So ang gingon diri nga si David, naa siya'y pabor sa Ginoo, kay mohimo man siya. Ephesians 4 dito, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Siya mo'y nagligon ako. Sumo na nga, si David, nakapabor gyud siya sa Ginoo. Kay makaabli man gyud siya. Nabi tayo mga tao nga kung muampo maminaw sa Ginoo. Napoy mga tao nga taas kay ampo. Niyawa gyud paminaw sa Ginoo. Napoy mga tao nga magampo, makalagot, kaayo kay ang tinulang nga giserve, nabugnaw na, wa pa mo man ang ampo. Lord, salamat sa mga bituon. Amot mga bituon, nanaras ka na na. Sikul yun ako ba? Lord, salamat sa bituon, o sa mga balod, sa kadagatan. Ginoo ko. Asa na nang buto mo tayo eh. Munang tingkaon ka ni mo yun, ako ang may ampo. Kaya nagkampo na ko, Lord, you know what I mean. Pero kung ang ampo ganit perting taas na makalagot, munang ang uban kay kapiyong man mo magsige hinahinay kaon. Bukay kayo nang magampo. Maglagot gyud ko ana sa una kay naa magoy ka ng pastor sa Suarez nga. Kana bitaw magistorya siya magkanga ba. May butag brad. Imong paabuon kay may buntag Ginoo. Ang may buntag Ginoo dugay gyud siya mahuman. Una kung wala ka na sa inyong balay, wali ka na nimo mahulot ang imong adlaw sa sister kanang Kuy, sus, Ginoo ko lamig ito. Boy! Dugay man si mahumandi. Ang tendency ni mo, musugot na okay na. Mudawat ko sa Ginoo. Mudawat na lang, okay na lang kay ngano. Ang akon wapil dugay man si kasulti. Moon to siya paampo ni Papa, pwede magkindugaya. Lord, maliay. Ginoo ko. Kango man, sa iyaha okay to. Pero sa ato, dili man okay. Naitaw mo na. Daapoy tao mga igsoon mo, muampong mugo, di kayo. Si Kristo nagampo. Kung sa may si style ni Kristo nagampo. Father, glorify your Son as I glorify you. Hear my prayers, amen. Hiduhog man na din. Pagtingog sa Satanas, ina naman niya sa Satanas, ilog. Pastor, pabubugag sa Satanas, di ba? Mga lagpot lagi ng tikod sa sapatos. In Jesus name, Jesus, Ginoo ko. Mag-ugat rin mo nagmubag taduha ka oras ng sininggit in Jesus name. Huwag yapon layas ang demonyo. Kung saan klases prayer. Pero si King David, dahil. Knowing nga si King David, babaero. Ana-ana din sila sumos. Uy, nagligo man si swimming pool sa si Bathsheba. Uy, wapa man. Sugo ni Ian Kauday, dok, atuin niya itong babaero. One simple number, kaya kung tawagan mo i-text. And to cut the story short, nakuha niya si Bathsheba. O dito gikan ni Bathsheba, na tao si Solomon, King Solomon. the wisest man. The wisest man ever found on earth. That's why, ayaw ninyo hukmi ang mga alagad sa Ginoo nga inyong giingon na hulog. Except one thing. Kusaragi akong ingon ninyo. Pastor, gani nga bayot.
Di ko ana. Di gyud ko ana. Muna lisod. Pero ingon siya din, si Haring David, nakabaton og pabor sa Ginoo. Kay nga naman, bahala kung sa'y mahitabo, bahala kung sa'y isultis mga tao, himuon man yang gusto sa Ginoo. Munang ingon si David, a man after my own heart. Isaiah 45 verse 3. 23. Di ba? A man after my own heart. Philippians 2 verse 10 po. Gitawag si David ang tao nga sama sa akong kasing-kasing. In the book of Acts, Acts 7:30, Acts 7, tanawa ko no sa Acts 7 after my own heart. Kay basin mo si Piat ko ba? Kung tanaw na. Basta Acts 7 to siya. Acts 7 verse pangitaon na to. Tapangin ko yung pangita. Okay. Nakita ninyo? Naadiri sa Acts 7, ini nga chapter, di na ako ma-specify o unsang particular verse ini niya. Basta din Acts 7, sulod siya sa Acts 7. Tanawan na lang ninyo sa Acts 7, kamo na'y basa. Giingon siya dito nga, he is a man after my own heart. Ngano man nga giingon sa Ginoo si Haring David nga man after my own heart. Nga si David nakasasala man. Usa ra gyud mga igsoon. Nakubtan niya ang yabi sa langit nga way makaabli siya ra gyud. Kaya si David mo'y pinaka-great nga king sa Israel. That's why ang Israel today kanang flag of Israel, flag na ni Haring David. So muna nga ang Ginoo naghatag ni Haring David sa yabi nga muabli nga walay makasirado o musirado nga walay muabli. Unsay bot pasabot ana pabor. Nganong nakapabor si David? Kay naa sa sulod sa kasing-kasing ni David nga himuon niya ang sugos Ginoo. Once isulti ni David iyang buhaton, kita makikita mo saan. Pero pagabot sa panahon lisod na di madayon. Kay nga naman daghan na tag rason. Pero saan nato na? Si Haring David dili. Mayon taog kanang beyond your control. Na may mga butang na dili nato makontrol. For example, gadaot ana ba? Example na dagkong problema. Anyway, indeed I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not but lied. Indeed I will make them come and worship before you. Tanawa ra gud. And that they will know that I have loved you. Nagiday panahon mga igsuon nga atong kumpra muluhod sa tutubanan. Ngano man pabor na gikan sa Ginoo. In the book of Isaiah 45, ang imong kaaway muduol sa imo ug paludhon sa Ginoo sa imong atubangan. Kay ngano man you found favor from God. Usa ra gyud nganong nakabaton kag pabor sa Ginoo, gihimo nimo ang sugo sa Ginoo. Unsay rason nga ang unang hari sa Israel gigisik gikan sa iyang hingharian, gikuha gikan ang iyang hingharian kay gisupak niya ang sugo sa Ginoo. Unsay sugo sa Ginoo? Patyatanan ang Amalekites, patyatanan ang Jebusites, ang Jebusites. Unsay iyang gihimo? Gisave niya ang uban. Dito siya nakasala. Gisugo siya patay, iyang gisave. Unya sugoon siya sa tao pag save, iyang patyon. Unsa gani isulti si Ginoo sa imo? Buhatag yun. Kay usahay dunay ipahimo ang Ginoo sa imong lisod kaayo, unreasonable, pero kung imong buhaton, i-bless kas Ginoo beyond measure. Kini lang akong isulti sa inyo. Abraham, he offered to God his son Isaac. Di ba? Iyang gigapos iyang anak. Kung ako tong gigapos kung papa mo karatel ko dagan oy. Pero wa man siya dagan kay nga naman. Ang bata, obedient po siyang papa. Iyang papa, obedient sa Ginoo. So, iyan ang gigapos na anang altar, dagkutan na lang, iyan ang lubaon niyang anak. Kaya ngayon sa Ginoo, i-offer sa ako, ipatulo ang dugo. Unya, ang saad sa Ginoo, kanimo, mugawas. Ang saad na ako, mamahimo kung daghan kayo sama sa kadaghan sa mga bituon sa kalaitan. Na, mura to'y usan niya kaanak. Dito ang iyang paglaom, nga matuman ang sugos Ginoo, patyon ba mo? Pero kay nakadungog man siya sugo sa Ginoo Abraham, dadaan ang bata. I-offer na siya sa kuha.
Ahan ang dapita gi-offer ni Abraham karon. Kabalo mo asa dapita na? Sa present Israel? Naa sa diha sa Dome of the Rock. Kaan man ang Dome of the Rock? Naa sa Israel karon kanang ilang gitukuran og dako kayong mosque. That very site dinha gibutang ni Abraham ang iyang anak ug biton ta niya lubaon. Pero gibadlong siya sa Ginoo. Abraham, pinagi sa baba sa angel. Abraham, ayaw pasakiti ang bata. You know what? Suguon mo sa Ginoo to test you. Mo man sad ang nahitabo dinhi, ingon pa gani siya dinhi. Behold, ingon siya, because you have keep my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on earth. I-test kita sa Ginoo. Kining nagpuyo sa kalibutan, i-test ni sa Ginoo. Kanus ang testing ini niya after the rapture. Pag human sa rapture, musunod ang tribulation period. I-test ang tao sa kalibutan. Pero wala na tagikuha na ta. Kaya gingon man niya din eh. Kuhaon ka niya, kay i-test niya ang tao sa kalibutan. Ang Ginoo mo try, mo test din nato. Kapila kay kayo may fail test testing sa Ginoo? Wala. Si David wala mo fail sa subos Ginoo. Ni fail siya siyang unod. Kaya gitawag ni nga church og faithful kay ano, he is faithful all throughout his life. Faithful siya sa Ginoo. Gihimo giniya ang sugo tanan sa Ginoo. May follow siya. Malabo kayo, lisod kayo, way kwarta, nangita siya, biisan. Tanan nga naa niya iyang i-offer sa Ginoo. Gihimo giniya tanan. Bahala giun siya criticize. Katawan siyang pamilya, katawan siyang anak, hapit na siya batuas mga tao, gitalikdan siya siyang army. But still David served the Lord. Muna akong gibati that time na kini nga church ni agi og dako kay tayo. Tayo. Issue dito. Okay. Ang na-involve na kwarta is only 300 pesos pa pin. Kaluoy po tao na di mga tao ano. Wag ito hinungdan, di ko malimot at tuntuan nga wag ginakukuha ang kahit sa notary bisa gulay kwarta. Sige, kamoy ko. Tanaw nila is only 300 pa pin. That is your work. Ang kaya kung bigyan sila, that is your work. Buyan ako sila. You know what? Si King David, lisod naging kayo. Pero he went on to serve the Lord. He is faithful until the end. Mauni nga si David nakabato ng pabor sa Ginoo. Nganong kita, dili kabato ng pabor sa Ginoo, kay daghang higayon sa itong kinabuhi na miagbay ka sa kalibutan. Wala ko kaingon na dili mo kasala. Wala ko kaingon. Dili na mo. Dili yung kumuhukom ninyo kung makasala mo. I will come to give you comfort. I will come. Uduol ko sa inyo og ako pa mong i-comfort, ako pa mong i-encourage na ayaw ka condemn. Ano naman si David? Mangabit siya, may ang tagay niya kikabit niya, dalaga. Mangabit pa siya, pati daga ng asawa niya. Daga kayo asawa si David. 300. Oh, Walang tuo ang asawa ni Haling David. 725. Kasi makita niya, gwapa. Pagkasulan ko na. Tutok. O karipot, pagkasulan ko na eh. Balibad niya siya may hari. Nasuko ang Ginoo niya na. Wala. Dalagan si babae. Pero ang napitan nasuko ang Ginoo sa iya. Dihang kadtong babaeng ninyo hindi sabi. Kay ngano dito naman mitoy hakaw ang iyang garbugod. One evening naglakaw-lakaw siya dito sa terrace. Sa iyang temple lakaw-lakaw siya. Imbis nga mohangad siya sa langit, aron iyang pasalamatan ng Ginoo, Lord, salamat sa imong kaayo. Nagdumo masaling David mo. Yan siya dili ba kining templo ako'y nagtukod dinhi. Kininding harian, kung dili pinagi sa kung kaisog, kung ka-bright. Ang tunyang dugo na may puti na paa. Si Bathsheba naligo naman dahil. Namas Biblia. Bathsheba was swimming in the pool. Nakita ni David ang private parts. Puti kayo, walay lagong bisag gamay. Nagtsunsunso siguro ni siya. Kung sa kay gi-apply in his naon. Pero tigil puti ah. Ingon si David, kuha na ba yan. And what is worse, gikabit pa niya ang ninyo. What is worse, gipatay pa kanyang bana. You see, kung sa kanila sa David. Makaingon ka siya ring David nga ako i-honor sa Ginoo ini. Mangabit siya, nakasalas singkasing, nakasalas buhat, gikabit niyang babae, naburot ang babae, gipatay niyang bana. Kadaghan siya sala. Eh kung kamo to, kung sa kayo bation, makaingon siguro mga awa na ko'y paglaom, impierno na ko.
Kaya moingon ko sa inyo, kung abot man sa inyo ang panahon, ay lang po ninyo buhata. Moabot man gani ang panahon sa inyo nga nakasala mo. Ayaw mo ka. Do not beat. Do not, kanang ayaw mo pagkakundem. Ay lang po magtago. Kaya kung magkita ta, di man kumusukon ninyo. Pareha man ta makasasala. Pastor, di kasala. Numero 1, nakita ni itong babae niya, nakakita doon, nakatong langit. Ito, si Brano. Sino ito niya, bro? Balot bas. Angelic Simbrano. Unang nakita niya dito is pastor. Kaduhang nakita dito si Pope. Si Michael Jackson. Kita niya dito maganda kong tao. Na pastor. Nga naman. Because the problem with us is we cannot forgive ourselves. Di man tayo kapasaylo. Kaya nga naman di ka kapasaylo. Ang inyong utong idula-dulaan na ni Satanas. Di nang kapalaan. Di sa bunsaon pagkapuga sa dugo ni Jesus. Nakatatak sa inyong agtam. Himamayi. Kawatan. Pulisan. Marama. Drug dealer. Naantanan sa inyong agtam. Muna isulti ni Satanas, di na mapanas. Walay sala na dili mapanas sa dugo ni Kristo. Nakasabot si David na wala pas Kristo aning kayo na. So nakakomit si David. Kaya si David, buhaton ako ang makapalipay. Whatever my heart says, I will follow. Di mo ni David ang makapalipay niya kay tibuok niya kinabuhi. Giragod kanunay. Gira away patay na. Ingon siya man, gusto na po ko gira nga kalipay. Dito na po siya sa babae pa ingon. Ang problema niya kay dito Mrs. Minyo. Gibad yung Mrs. Minyo. Yatuan siya ni Prophet Nathan. Si Prophet Nathan is one of the prophet nga dili gyud ka alang-alangon pusa gyud ka kanunay muna imong matubang. Kasab-an gyud ka to the max. He was a prophet of God. His name is Nathan. He went there. Iyang ibadto si Haring David. Kiinan niya sa Haring David. Hilom! Si Haring David, Presidente sa Pilipinas, ang equivalent na. Or Presidente sa Amerika. At doon na siya pastor. Ingon siya, Hilom! Paminaw! Nakitabo na karon. Ang mga pastor karon tapokon pa sa Presidente. Tapok mo tanan. Asos ang mga talatala. Talatalang mga pastor. Taranta kay na ang Presidente. Bati din yun. Sabon, mga perfume. Unsa mo? Sa inyong limang bati. Inana mo ka. Muingon hinoon mo, magtapok ta kay magampo ta, mas malipay ko. But if you go there because of some political figure, that's not the will of God. Kinahanglan ang will sa Ginoo, mo imong buhaton. After King David sinned, he acknowledged his sin before God. Nagsaklot siya, nagfasting siya, nagpray siya, Lord, pasaylo ako. O patay naman si Haring ang si Uriah, ang bana sa katong iyang ikabit. Iyang gikuha si Bathsheba, gihimo niyang asawa wa niya gipasagdi. Og naburos sa ikadawang higayon, kay nakuha man tong primero, mao na si King Solomon. Why? Wala pa sagdi ni David ang iyang responsibility, labaw sa tanan. Faithful siya sa tanang tawag sa Ginoo siyang kinabuhi. Usa ka mo, faithful mo sa Ginoo kung naa mo'y sikpiyat, naamoy mga inana nga usahay nga di ka kabantay ba? Naay ako usas trusted kay nako to siya. He went to America. Ako siyang ginan, when you go to America, my sister, be careful. Because God had showed me something. Sa mga pastor, mura magawa kailan ako. So I pray for 10 years later, nanawag din ako. Nalimot mo ko niya. Tingog pa lang ko, uy, sister, isulod na dahil sa akong sulod. The things that I have told you have happened. So I told her, nanitabo na yun. Sa ilo, abit ko. Hindi ko sabihin mo, sa ilo, hindi sa ako. You sin only to God. Not to me. Ano, kaula mo na ako, palitan sa sala. Muna ako, kung ay, basta ang tao lang, kung ilas iyang sala, hindi ko masuko niya. Maluoy hinong ko. Sayop, manggod ang ilang konsepsyon nga. Lain mo na yung mata, pastor, or kay isog na pagkayo ba kay. Mura magka-pastor, o dili, mo kabulong mo, mungisigod, sige na lang, kay Jason, kadakita na to. Naon ka na lang mo aron. Kaya usahay manggod ka na mag-drive kuno ko. Mura kuno ko nag-drive og Mercedes-Benz nga karaan og ganito sakyanan. Dili ko kuno mo kabalong mulingi. Iniglingi na ko babangga ko ikaw mo bayan. Mag-drive gani ka, magtanaw gyud ka sakyanan. Nabali mag-drive na si kuan bitaw ka nang ay sus, layo ra kay nang usa ka minuto nimong lingi-lingi nabangga na ka. Kanang ga-drive gadagan ko ng pikas nimo.
Kolisyon yun na diretso. Muna ayaw na paglingi-lingi. Paminaw sa istorya, pero ay pagsigilingi-lingi. Muna mo yun sila istrikto. Hindi ka na imong mata, Pastor Iso, magbuot mo mong nagihatag sa Ginoo na ko. Bisag malipay ko. Kung sa'yo ko nakita, mo na galing mata. So, si David, wa siya maminaw unsay gisultis tao. Gihimo niya ang kabubuton sa Ginoo. He was faithful to God. And let me tell you this morning, be faithful to God until the end. Kaya nga no? He will come in a moment, and in a day, in an hour, na wala mo kabalo. Usarag yun ang nakahimo ni David, nano kana nga yabi gingalan sa iya. Faithfulness. Kabalo ba mo? Si Haring David, kung mag-offer siya sa temple, magkuhan siya sa temple, kanang mag-offer sa temple, or kanang mag-feasting sa temple, kanang resources niya yung bira. Feasting yun na, not less than 10 days up. Kana yun, gasto din siya ko. Pinakadakong gasto sa Israel, King David. And yet, he is one of the richest guy nga nahimong alagad sa Ginoo. Nganong dato siya? Nganong kwartahan siya? Nganong nakabaton siya pabor sa Ginoo? Tungkol kay himo niya kabubutos sa Ginoo. Ingon ang akong mga kauban sa Usamis, Pastor, ikuha sa Ginoo ang imong ministry kay hingsupak kasi ang kabubuton ko sa iyo. Kay kung sa Usamis ra ko, patay na kong dugay na. Pero tungod kay gi-preserve ko sa Ginoo o gitagaan ko sa Ginoo mga bag-ong kalag nga ning ginahanglan sa iyang pulong, gipadala ko ni sa laing dapit in a way nga wa ko kasabot. Mayo unta og pagabot na kong iligan nagpuyo ako. But I am here preaching the word of God. Why? Because this is the call of God. Mo ko na akong i-remind sa inyo mga igsoon. Bahala kung sa'yo mahitabo inyong kalibutan na. Be faithful to Him. Ayaw yun ninyo ikaulaw ang inyong pagkabuo na Him. Ayaw ninyo ikaulaw. Bisan kung sa kalisod, bisag ikalamatay na bitaw, be faithful until the end. God will see it. Shall we all stand? Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus that cleansed me white as snow. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Isigson sa imong tuong kamot ang simbolo sa lawas ni Kristo Jesus, amahan nga balaan. Ning dapit sa kabuntagon, nagapasalamat kami kanimo nga ikaw namuhat sa among paliwala, ikaw nag-remind ka namo nga mamahimo kaming matinud-anon sa adlawng tanan. Gikan sa among finances, paingon sa among faithfulness ug loyalty nga anha kanimo dili matandog sa bisan unsang event, sa bisan unsang balod sa kinabuhi, sa bisan unsang pagtayog nga mudangat sa among kinabuhi ug mubabag sa among dalan. Ikaw nagauban kanunay kanamo. Salamat Ginoo nga himuon mo kaming sama ni Haring David nga faithful kanimo Ginoo. Nining kabuntagon faithfully O God among buhaton ang pagsaulog sa adlaw nga ikaw tamas-tamasan ang imong lawas Ginoo gisakit ug niadtong kagabhiuna mikuha ka sa tinapay gitipak-tipak miapod-apod sa imong mga katawhan uban ang pag-ingon mao kini ang lawas nga pagasagiton ug tungod ug alang kaninyo kuhaa ambitin ninyo kini kaysa matag adlaw kini inyong pagabuhaton inyong gideklarar ang akong kamatayon. Salamat Ginoo for making us worthy in Jesus name. Amen. Sa maong pagkaagi, ikaw o Dios, mikuha sa kupa o giisa sa kalangitan uban ang pag-ingon mao kini ang kupa sa bag-ong pagigsaad nga pagasilyuhan sa kong dugo. Kuha ang ambitin ninyo kini kaysa matagtak na oras nga kini inyong ginahimo, inyong gideklarar o inyong hinumduman ang akong kamatayon. Salamat sa imong dugo nga giula dito sa cross nga mo'y naghugas, mo'y naghinlo kanamo sa gamhanan ng ngalan ni Kristo Jesus. Salamat Amahan, make us worthy God in Jesus name. Amen. Amen. Father,
We bless you. We thank you. We honor you. And we cheerfully give you back the glory, the honor, the praises, and thanksgiving. I will declare your goodness to your people, O God. Today I declare to each and every one of us that we are all healthy, we are wealthy, we are highly favored by God. We're not going to die early, we're going to live a long life. A happy life, a blessed life, a prosperous life, wondrous life, abundant life, blessed life, a life of service unto the Lord Jesus Christ. May the Spirit of God Almighty be upon us. The power of the Holy Ghost will not depart from us. And the company of the Lord Jesus Christ, His hands holding us, will always be with us wherever we go. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost, in Jesus' name I pray. We pray. Amen. 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 Hallelujah. Next Sunday,